Oh, hindi ba kitang-kita na ang pag-abuso diyan sa magkaiwalay na batas yan. Oh, maganda sasabihin. Oh, bakit? Terorista ka ba? Oh, yun na nga eh. Di ba? Oh, asan ang safeguard? Eh wala, sorry ka lang. Kasi ang ginagamit, kukumpara doon sa ibang bansa, di anya, sa ibang bansa anya eh. Yung anti-terror bill, ba? Mas maluwag nga rito eh. Bakit? 24 days ka lang ikukulong eh. Eh doon, mas mahaba ang kulong. Basta ikaw pinaratangan. Eh responsable yung nagpapatupad doon. Yung batas nila ron, may safeguard na hindi gagamitin sa pag-abuso, pananakot, pandarahas ng mga tagapagpatupad ng batas. Yun ang dapat na punto na dapat igiit ng mga tumatayong abogado laban sa pagpapatupad ng anti-terror law at ng kahit anong batas. Isama mo na itong batas na katarantaduhan sa LTO at saka ng DOTR. Kita ninyo, ang liwanag. Nagpapanggap pa ito, mga magtatayo ng asosasyon. Sila raw ang asosasyon, mga samahan na nagmamalasakit para mabawasan ang aksidente sa karsada. Ang ganda, di ba? Ng simulain eh. Ang ganda ng sinasabi. Mga kaibigan, yung pala magtatayo sila ng kwan, ng Motor Vehicle Inspection Center para makinabang sila. Yung mga samahan na ganyan, dapat walang kapalit. Dapat puwera kayo. Di ba? Hindi kayo dapat kasali dyan. Eh, hindi naman nyo talaga pinoprotektahan yung publiko eh. Oh, kung talagang yung bulsa ng publiko, hindi ligtas sa inyo eh. Kunyari lang eh. Mga kaibigan, dapat ang mga samahan ganyan, huwag kayo basta maniniwala kahit anong samahan. Kasi ang samahan, tinatayo yan, at sa mga nakaraan nating programa, sinasabi natin, di ba, ang samahan, kaya itinatatag yan para sa pagsasama-sama. Saan? Sa mabuting layunin. Dapat wala kang masamang agenda riyan. Di ba? Oh, di ba? Magsabi ka sa akin ng isang private organization, non-government organization. Merong mga objectives yan eh. Di ba? Puro sa mabuti. Ganun din eh. Parang yung batas eh. Ginagawang maskara yung batas tsaka yung organization sa masama nilang mga hangarin. Pero ang totoong organization, kaya tinatayo yan, di ba kung tawagin brotherhood, camaraderie. Ano ibig sabihin nung camaraderie? Pagsasama-sama. Di ba? Sa mabuting layunin. Hindi sa masamang layunin. Pag nagtayo ka ng organisasyon para sa masamang layunin, gangster kayo. Di ba? Okso kayo, kaya Sputnik. Di ba? Mafia, mga kaibigan. Sasama ka ba ron pag sinabi nung nagtayo ng organisasyon ganito gagawin natin, hold up tayo, magnanakaw tayo, papatay tayo ng tao. Sasali ka ba ron? Sa ganong klase ng organisasyon? Pagsasama-sama yun Pagsasama-sama sa masamang layunin. Halimbawa, media organization kayo. Sasama ka ba sa organisasyon na ang ganda ng layunin, anya? Para sa kapakanan anya ng mga media practitioner. Hindi nila sinabi, mangungutong pala sila. Kaya ikaw naman, napasama ka ron. Ngayon, nalaman mo, sa pangungutong pala gagamitin yung organization, panloloko, kukuha ng pwesto sa gobyerno. Ba't ka sasama dyan?
Ha? Palsipikadong organisasyon yan. Binaboy na yan. Nung una, ganyan ang layunin. Oh. Pero nitong mga huli, dahil mga scoundrel na itong mga to, mga kaibigan, sa pang-hold up na ginagamit yan, yung media organization, hindi ako karamihan dyan, hindi ko pinaniniwalaan eh. Mga kaibigan hindi na ngayon, dati, niniwala pa ako. Sa tagal ko sa media, paglalalangan nyo ko, mga gago. Mga kaibigan, tinatayo nila yan para mangikil. Sama-sama sa pangingikil. Mga kaibigan, kokotong sa kung saan-saan, sa politiko, yan. Sa mga illegal. Kung ano-anong sugal, yan. Kaya banat ng banat sa mga pasugalan. Paano? Gusto nila magbigay sa kanila. Matakot nila. Yan, sasama ka ba ron? Ipagmamalaki mo ba na ikaw miyembro ng isang ganong organisasyon? Bay, sa inyo na lang yan. Isaksak nyo pa sa baga nyo. Di ba? Pati sa tumbong nyo, isaksak nyo. Ba't ako sasama sa ganyan samahan? Samahan ng mga gago. Di ba? Meron ako sariling hangaring ko. Di ba? Pwede ko rin naman gawin yan nang ako mag-isa kung gugustuhin ko Ba't pa ako sasama sa inyo? Di ba? Mga siraulo niyan Ngayon, ito ang leksyon na dapat nating matutunan dito. Una, tayong mga mamamayan, pag hindi pumayag, kahit anong batas yan, na alam natin na yung batas na yan may pinipili. Yung batas na yan gagamitin sa pag-abuso nang walang proteksyon ng mamamayan sa gagawing pag-abuso sa iyo. Abay, kailangan mong tumindig. Hindi ba? Bakit? Apektado lang ba niyang batas na yan yung hindi naniniwala kay digong nyo? Kahit na tuta ka pa ni digong nyo, apektado ka niyan. Di ba? Yung PMBIC na yan. Di ba? Bagay, yung iba, ipagtatanggol pa yan kasi kinikita naman nila ngayon yan paano pag di na sila kumikita? Di ba? Ganyan dito, kalakaran sa Pilipinas. Pag makikinabang, hindi bale, mag-aabot naman si ng pambayad dyan Kikitain naman natin sa kanya, sa payola ni Andanar, tsaka ni Mocha. Kaya okay lang, di ba? Pero hindi okay yan sa publiko. Doon pa lang, makikita mo, selective yung batas. Hindi pwedeng ipatupad sa jeep. Hindi mo maipapatupad sa taxi. Hindi mo maipapatupad sa TM. Sino ba promotor niyan? Di ba, anak ni Plander Estrada? Yan ang tinuro sa kanila ng tatay nila. Yan ang natutunan nila sa tatay nila. Puro pamemere. Ano pa hanapin mo? Bakit ka sasang-ayon sa batas na yan? Di ba? Dapat, tayong mga mamamayan, kahit batas yan, pag alam natin na yan ay makakasama sa atin, bakit hindi tayo magsasalita? Di ba? Dapat karapatan mo yon at tungkulin mo yon. Hindi lang sa sarili mong proteksyon, kundi sa proteksyon ng kapwa mo. Sabi nga natin sa ibang pagkakataon, di ba na okay na sa amin. Mapagaang lang ang buhay. Kasi lahat makikinabang. Di ba? Mga kaibigan, okay na sa atin maging magaang ang buhay. Huwag lang maging mabigat. Hindi katulad nito. Baka akala nyo tapos na pagpapahirap ng mga to. Etong congressman ng Parañaque, baka akala ninyo, yung kapatid ng mayor, palibasa dynasty.
Karamihan kaya puro walang hiya Oh, mga kaibigan, yung helmet naman daw, dapat parirehistro na rin. Pati bisikleta, di ba, pinaghuhuli na. Mga kaibigan, napakawalang hiya talaga Oh, sipin mo yan. Ano yan, rirehistro mo na rin yung bisikleta. Ha? Bagay sa Japan, nakarehistro talaga yan. Pero, walang bayad. May serial number yan. Oh, mga kaibigan, sipin ninyong katarantaduhan dito, hindi pa tapos yung kalbaryo nyo. Baka akala ninyo, may face mask pa. Kotong yan. Oh, walang logic yun. Sama-sama kayo sa bahay. Pagdating sa kotse, mahawa ka. Gago yun. Di ba? Mga kaibigan. Paano kung kakain ka? Katulad nung isang reporter sa Quezon City, nagbisikleta. May mga kasama siya. Nauhaw. Bumili ng tubig. Nagalis ng face mask. Siyempre, paano niya mainom yung tubig? Ininom niya yung tubig. Nakita siya, nadaanan, hindi nakasuot yung face mask. Hinulis siya. Gago. Dinala sa presinto yung tao. Di ba hayop yung mga yan? Bobo. Yun ang wala tayo. Yun ang tignan ninyo. Mga kaibigan, yung protection laban sa pag-abuso. Kaya dapat, ang pagpasa ng batas, tinitiyak mo muna. Titiyakin mo muna. Na yung gagawin mong batas, ipapanukala mong batas, ay para sa, nandoon yung safeguard. Di ba? Ng publiko laban sa anumang uri ng pag-abuso. Dahil ang batas, ipapatupad mo sa lahat dito, kitang-kita mo naman kung paanong ginagahasa ng mga nasa gobyerno yung batas. Simpleng batas, ni hindi nga batas. Ito'y mga, mga rules lang ito na sa kasalukuyang sitwasyon ng pandemya, kailangan mong magpatupad ng pansamantalang mga patakaran para maproteksyonan ang kalusugan ng publiko. Ang batas, dapat para sa lahat yan. Paano magiging para sa lahat yan kung merong makikinabang, merong maagrabyado? Di ba? Sino? Sigurado yan mga opisyal din ng gobyerno, ang iba dyan. Para mapayagan niyang batas na yan, unang-unang makikinabang dyan, mga mambabatas. May balita, sa Quezon, politiko ang ang magtatayo ng Motor Vehicle Inspection Center. Di makikinabang sila. Yan na lang private sector. Gagamit ng dami yan rekomendado ni ganito yan. Siyempre, kanila yun. Di ba? Ang batas dapat maliwanag. Kailangan klaro yung batas. Dapat walang agam-agam ang publiko sa batas na ipapasa. Palibasa kasi dito, walang originality. Hindi ba? Hindi naman natin lahat ng pagkakataon kailangan itutugma natin yung batas natin sa batas ng ibang bansa. Una, magkakaiba tayo ng kultura. Alam natin ang kultura ng mga Pilipino. Di ba? Kaya dapat yung batas na gagawin mo, iangkop mo sa sarili mong mamamayan. Hindi ba? Wala Hindi ganun Naubusan Wala naman talaga mga alam Di ba? Nagpilit lang yung sarili nila kasi nagiging mambabata sila dahil sila yung makapangyarihan sa kanilang lugar. Lalo na ngayon, sumobra pa, meron pang party list. At alam na nila ngayon na itong party list, pwede nilang
kasangkapanin para sila makasali sa pag-abuso sa kapangyarihan. Mag-party list ka. Magagawa mo yan basta may puhunan ka. Negosyo na, mga kaibigan. Kaya kita niyo dapat pagka politiko ka sa katotohanan para walang conflict of interest. Bawal yun eh. Dapat wala kayong negosyo. Di ba? Na makikinabang yung negosyo ninyo na magagamit ang inyong impluensya para makinabang yung inyong negosyo, kamukha ni Kalida. Bawal dapat yan eh. Kasi nga may batas yan eh. Kung tawagin eh, conflict of interest. Di ba, mga kaibigan? Hindi mo pwedeng i-disenyo yung batas para sa interest nyo. Di ba? O interest lang ng kung sino-sino. Dapat lahat yan. Kaya nagkakaroon ng double standard. Nagkakaroon ng compartmentalized justice dahil sa mga maling batas o mali ang pagkakapasa, pagkakalikha ng batas. Yun ang pinaka-importante sa batas na dapat nating matutunan. Kinakailangang sa paglikha ng batas, ang unang-unang isa sa alang-alang yung proteksyon ng mamamayan. Madaling gumawa ng batas eh. Lalo na, kita mo kahit na mga bopol, Lito Lapid, Manny Pacquiao, mga kaibigan, Bong Revilla, nakapagpapanukala ng batas eh. Panukala lang. Oh. Kasi madaling sabihin yan eh. Tinan mo, seatbelt law. Napatupad ba? Yung seatbelt law ni Tito Soto, mga kaibigan? Ha? Wala naman, di ba? May jeep. Oh. Nagpa-seatbelt law ka pa, hindi ka sali jeep. Saan kukuha ng seatbelt yun? Alam naman ninyo yung disenyo ng jeep dito sa Pilipinas. Para sa Pilipino lang yan. Dahil kahit saan ka pumuntang bansa, walang jeep. Di ba? Nakita na ninyo? Dapat, ang batas, iangkop mo sa kultura, pag-uugali, na sa customs, di ba? Kung tawagin eh. Customs. Sa bagay, itong, ano ba ito? PMBIC, yung Private Motor Vehicle Inspection Centers. Unang-una, tinan mo kung di ka tarantaduhang malaki yan, in-outsource mo. Pinasabpribado mo. Bakit? Yun, maliwanag na yun. Kotongan ito. Kuwartahan ito. Bakit? Kasi, pagka dispalinghado itong pribadong motor vehicle inspection center, madidimanda mo ba yan? Marireklamo mo ba yan? Sinasabi nila, pwede mong ireklamo sa LTO. Aaksyonan ba nila yan nagkakapera sila dyan? Hindi nila gagawin yon. Hindi katulad kung ito ay gagampanan ng mga nasa gobyerno. Yung taong walang hiya, walang credibility yun eh. Tulad to, si Presidente Digongyo. Paano magkakaroon ng credibility? Ang katulad niya, pinatigil mo yung... sana, pati yung mga mambabatas, pinaniniwalaan nyo ba? Kaya lang nila pinatigil yung galitan tao. Pero yung batas pa rin yan eh. Anytime, pwede nilang ipatupad. Ibig sabihin, kung talagang sincero sila, abay, lamukusin nyo yung batas. Gumawa na kayo ng isang batas na nagpapawalang bisa doon sa batas. Pagbobotohan lang naman yun, sandali na lang yun. Di ba? Total inirekomenda na nilang huwag ipatupad eh. O di, bawiin na ninyo yung batas, gumawa na kayo ng batas, napipirmahan na lang.
Di ba? Na nagpapawalang bisa doon sa batas na yun. Oh, di ba? Kung totoo yan, kung sincere yung mga yan, huwag kayong masyadong magtiwala. Batas na yan eh. Ang pwede mo lang ang maging security na lang ng publiko, laban dyan sa kawalangyaan ng MB, ano yan? Motor Vehicle Inspection. Ang pwede na lang maging proteksyon ng publiko, dyan, mapawalang bisa yan, mga kaibigan. Pero hanggang batas yan, walang proteksyon ng publiko dyan. Pansamantala lahat yan. Pansamantagal lang yan. Pagka nakalimot na kayo at lumamig na yung issue, eto na naman, bibigwasan ka niyan. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Yang IATF na tagapagpatupad. Kaya yan, mga ano katunayang walang kwenta yung mga general na retirado, inupo mo dyan. Ha? Hindi nila napatino eh. Yung kanilang hanay eh. At hindi nila nagampanan ng tama yung kanilang hanay. Kaya may mga nag-aabuso. Merong mga nambubuli. Ngayon lang ako nakakita ng ganyang mga opisyal sa military tsaka sa pulis. Dito lang sa administrasyon na mambubuli ang mga opisyal. Naawa ako sa mga pangkaraniwan sundalo. Hindi na nila naiintindihan yun. Lalo na sa sundalo, sumunod ka muna bago ka magreklamo. Di ba? Mga kaibigan. Naawa tayo, ginagamit sila eh. Kasi yung ginagawa nitong mga opisyal, para sa sarili nila yun, pagsisip-sip, hindi naman nila undertaking yun eh. Hindi naman nila mandate yung magsip-sip eh. Mga kaibigan, ginagawa nila yun para na lang sa sarili nila eh. Hindi ho ba, mga kaibigan? Nung araw pa po eh, sabi ko nga, ilang presidente na itong inabot natin. Yang ginagawa ni Parlade tsaka nung ibang general na nasa active service ka ng police or ng AFP, pag ikaw sumabit ka dyan, walang nakagawa niyan. Yun ang bubuli. Tapos protektado ng chief of staff. Mga kaibigan, si baka kaagad sa pwesto. At ang masama, kailanman mahirapan ka na makabalik, makakuha ng magandang pwesto. Bali ba ito ang pagkakaiba ngayon? Sa panahon ni Marcos, kokonti ang general. Mga kaibigan, bakit? Ngayon, 2-5 general. Mga kaibigan, basta malakas ka, pwede ka maging general. Kahit na general problem, general merchandise, general motors, yan po, pwede ka niyan. Ngayon, dati hindi. Limitado general. Kung 15 lang ang general. Bakit? Walang pupwestuhan sa'yo eh. Di ba? Merong kategorya yan eh. Ngayon, nakita ninyo, spokesman ng military, Major General. 2 estrella. Spokesman ka lang eh. Nung araw, Lieutenant Colonel. Yan lang yun. Mga kaibigan. Full Colonel. Hindi ako full Colonel noon. Chief of Police na eh. Mga kaibigan eh. Nagiging provincial commander na ang Colonel noon eh.
Bakit? Kasi nga, konti ang general. Hindi ka pwede magkaroon ng excess na general na wala namang pakinabang. Kaya nangyayari, kailangan mag-create ka ng palsipikadong opisina para accommodate mo yung magkaroon ng pwesto yung general. Kahit na 3 lang sila ron sa opisina niya at ang command niya, 3 lang ang tao niya. Under his command, general ka na, 3 tao mo. Mga kaibigan, sipin mo yan. Ngayon, 2-5. At noon, pag sumabit ka, hindi ka na makakakuha ng pwesto. Madedemote ka pa. Hindi ka mababawasan ng rango, pero wala kang pwesto. Ano mangyayari? Doon papasok yung mga full colonel. Yun naman ang magiging general. Para mapunuan yung mga pwesto na kailangan nakapwesto general. Ganun nun. Kaya nagkakaroon ng pagkakataon. Dito, sino magkakaroon ng pagkakataon? Yung malakas magsipsip. Oh, mga kaibigan, malakas pang sumipsip kay malabanan. Mga kaibigan, iyan ang kalakaran ngayon. Wala nang kwenta. Ang puhunan mo magsipsip, kakayahan, meron pa ba? Wala na eh. Sabi nga, it's not what you know, it's whom you know. O it's who you know. Di ba? Halin sa dalawa. Alam niyo naman ako, pagdating sa English, talagang, kuwan tayo dyan. Natatawa sila, mga kaibigan. Kaysa naman doon sa magaling mag-English. Mas may pagmamalaki ko naman ang sarili ko. Magaling ka nga mag-English. Kaya ka nag-i-English para hindi ka maintindihan. Hindi alam nung kausap mo, nanloloko ka na. Kasi English eh. Mga kaibigan, di ba? Oh. Di ako nagugulat dyan sa English na yan. Lalo na dito. Kung makapag-English ang tao rito, lalo mga nasa gobyerno, meron nga dyan appoint sa gobyerno. Walang ano yan Ang natapos kumain. Pero nagkakamal, di ba? Oh. English ng English eh. Mga kaibigan, awang-awa ako doon sa English. Kasi wala naman yung kasalanan yung English, pinapahirapan niya. Kung may orthopedic ng English, palagay ko, mga kaibigan laging pasyente yun Mga kaibigan, ngayon, alam nyo yung English, baliwala naman yan Kung gagamitin mo yan, laban din sa mamamayan. Gagamitin mo sa panloloko. Yan. Baliwala yan. Di ba? Para ding pinag-aralan yan. Nag-aral ka nga, Harvard, kung saan-saan. Pagbalik mo dito napwesto ka. Tapos yung natutunan mo ron, gagamitin mo pala laban sa mamamayang Pilipino. Bay, sira ulo mo. Di ba? Dapat sa ikabubuti ng sarili mong mamamayan mo gagamitin. Para ang mamamayan. Di ba? Kaya nung nagsisimula ang edukasyon, bakit ang mga mayayamang pamilya, kahit saan bansa, nagpapadala sila kung saan magandang eskwela na angkop dun sa gustong maging kurso ng kanilang anak o gusto ng magulang na maging kurso ng anak. Papadala ka sa abroad, di ba? Para dun ka mag-aral, mga kaibigan. Bakit? Kasi ang layunin ng edukasyon ng araw, para ang tao, ang kapwa-tao niya, ang kapwa niya mamamayan, ang makinabang doon sa kanyang pag-aaral. Di ba? Maiuwi niya ang karunungang kanyang natamo. Malalim at makatwirang komentaryo.
Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Ito sabi ni Presidente Digong nyo ngayon, ang Pilipinas daw ay handang makipagtulungan para palakasin ang kaugnayan sa European Union. Sa kabila ito na kung ano-ano pinagsasabi niya dyan, di ba? Pananakot, minura, yung international organization. Organization kasi yung European Union organisasyon ng ilang mga bansa sa Europa. Di ba? Mayayamang bansa yan sa Europa. Ang pinakahuling sinabi nga nitong si Presidente Digong laban sa European Union, yung di ba, inakusahan niya yan na hinostage daw yung COVID vaccine ng European Union, mga kaibigan, para laban sa ibang mga bansa. Nutukoy niya tayo. Wala, hinostage. Niya ng wala naman siyang pinagbabasihan doon sa sinabi niya. Nagmamagaling para maipakita niya na hindi siya takot sa mga bansa. Ngayon, bakit binabago mo? Paano, di ba? Naglalabasan na mga report tungkol sa human rights violation, mga kaibigan. Pati na yung corruption. Ang sanhi, tandaan ninyo, ng patuloy na pagdagdag ng bilang sa kaso ng COVID dito sa Pilipinas, corruption ang sinasabi sa ginawang pag-aaral ng ibang bansa. Kaya tayo ang kulelat. Yan tandaan ninyo. Yan ang maliwanag. Kaya, mga kaibigan, nagbabago na ng tono. Sa bayan ko ay isa ang lahi. Dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padagaig, sadyang kilala sa daigdig. May pagkakaisa sa bawat nais. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman. Bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap? Sa bayan mo, sumapit man yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang sangkaibigang nagmamahal sa'yo. Ko'y punong-puno ng yaman. Bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap? Sa bayan mo, sumapit mang yaong wakas. Dito sa bayan ko,